Hello mga ka-dears in Canada and welcome to Las Vegas, Nevada, ang tinatawag ng karamihan na the City of Sin. At yun nga, tama kayo nang narinig guys, nagpunta kami ng Las Vegas, Nevada at sinama namin siya sa maikling bakasyon namin sa US of A. At dito nga sa maikling vlog na to guys, samahan nyo akong i-share o hayaan nyo akong i-share sa inyo kung ano yung naranasan namin or yung naging experience namin sa pangalawang araw namin ng pag-stay sa Nevada or sa Las Vegas, Nevada. Kasama nga ang Las Vegas, Nevada sa mga lugar na gusto nating mapuntahan habang nagbabakasyon tayo sa US. Kaya nga naman na makarating kami sa Los Angeles ay agad-agad kami nag-book dito sa Tuscany Suites and Casino. Sobrang accessible kasi nitong hotel na to. Along the highway lang siya at nasa center ng downtown ng Las Vegas. At hindi lang yan, sobrang affordable pa nung rates na ibinigay nila sa amin. Siguro nga dahil weekdays kami nag-check-in, bali nag-check-in nga pala kami dito ng 2 days and 1 night. So, sobrang ganda ng lugar at nakikita nyo naman, napaka-aliwalas, presko. Bali, ang hotel rooms nga pala nila ay naka-separate by blocks or by building. Yung hotel na binigay sa amin or yung room na ibinigay sa amin ay sa building B. Bali, nakaharap kami sa highway at dun sa kwarto namin ay tanaw na tanaw mo yung The Sphere pagkagabi. Nakikita nyo naman siguro, ayan yung The Sphere sa umaga. Sobrang ganda niyan kapag kagabi. Sa mga oras na yan ay naka-check out na rin kami, 11 AM kasi yung ibinigay sa amin check out time ng hotel staff. At inaantay ko na lang yan sa labas si Mrs., si Jed at si Carmi. At habang inaantay nga sila, naisipan kong i-video muna yung harap ng hotel. At ayun nga, kasi pangalawang araw na rin namin yan sa Las Vegas. Bali, ang nangyari kasi, yung unang araw namin, paglapag namin sa arrival ay sinundo na kami ng kaibigan ni Mrs. at dinala kami sa Hoover Dam at Red Canyon. Siguro yung mga videos nun ay sa pangalawang upload ko na lang ng Las Vegas tour namin. At dahil nga yan yung last day namin sa Las Vegas, babalik na rin kami ng LA ng gabi. Bali, ang flight natin pa Los Angeles is 8 p.m. So, medyo mahaba-haba pa yung oras na aantayin natin. Kaya naman, naisipan namin na mag-ikot-ikot pa uli kasi may mga lugar pa sa side strip ng Las Vegas yung hindi pa namin napupuntahan. Kaya yan, ganyan yung ginawa namin. Hanggang sa masalubong namin si Clark Kent o si Superman. At nagpa-picture nga ang ating mga kasama, especially si Mrs. Tuwang-tuwa. Nga lang, medyo pumayat si Superman. Ang ganda ng Las Vegas para sa amin, sobrang daming lugar na pwede mo mapuntahan at mapasyalan. Ayun nga lang, hindi tayo binigyan ng mahaba-habang panahon para magstay. 2 days at 2 nights and 1 day lang ang meron tayo. Pero sobrang thankful na rin at kahit paano nabigyan tayo ng opportunity na masilip at mabisita ang lugar na kagaya ng Las Vegas. Ay tutulad ko nga ang pamamasyal namin sa Las Vegas sa isang magandang libro. May mga pahina na sobrang ganda ng istorya at merong isang pahina na mag-iiwan sa iyo ng pangit na karanasan. At dito ko nga sisimulan ang ating kwento. So dito ko na nga sisimulan ang ating kwento habang busy tayo at libang na libang sa paglalakad sa side street ng Las Vegas. Hindi natin namalayan na inuumpisa na pala tayong madukutan o nadukutan na tayo. Bali kasi ang gamit kong bag is body bag at nakalagay siya sa likod. Hindi ko siya iniharap kasi kampante ko ng mga panahon na yan na okay lang maglakad-lakad sa Las Vegas nang wala kang inaalala. At kasi yung focus ko is kumuha ng video at magpicture. So nawala sa isip ko na sobra palang dami ng tao at maaaring merong masasamang loob na pwedeng gumawa sa'yo ng di maganda. At ayun na nga ang nangyari at nadukutan tayo.
Nandun pa naman sa wallet na yon yung ating mga personal identification cards, kagaya ng credit cards, Alberta Health Card, at ang pinaka-importante is yung ating permanent resident card na sobrang nagbigay sa akin ng stress ng mga panahon na yon. So, na-stress tayo ng sobra ng mga panahon na yan kasi pabalik na rin tayo ng Los Angeles. 8 o'clock ng gabi yung flight natin pabalik. Tapos, alas 4 p.m. nangyari yung insidente. 4 p.m. ko natuklasan na nanakawan na pala ako. So, wala kaming time para i-trace back or pumunta kung saan mang lugar na napuntahan namin para magbaka sakali na baka makita namin doon yung wallet. Sa mga oras na yan ay halos wala na lang ako magawa kundi ang huminga ng malalim at kumalma, at sinabi sa sarili ko na life must go on. Wala na akong magagawa at nangyari na. Ayoko rin naman makadagdag pa ng problema sa mga kasama ko, at ayoko rin silang bigyan ng stress, kaya napag-usapan na lang namin na bumalik na kami or bumiyahe na kami papunta ng airport kasi 8 o'clock ng gabi ang biyahe namin pa Los Angeles. At baka sa airport merong police station, pwede kong umingi ng report o i-report ko yung insidente na nangyari. So yun nga, ganun ang ginawa namin. Maaga kami nakarating ng airport at pumunta agad ako sa police station na doon nakabase. At pinayuhan nga ako na since nga na 8 p.m. ang flight namin, hindi na aabot yung gagawin nilang police report, ay mag-file na lang ako through online at doon sila magre-response agad. At ayun, ganun nga ang ginawa natin. At habang nag-aantay tayo ng boarding, ay yun ang ginagawa ko. So after nga ng 1 hour na biyahe natin by plane, nakabalik kami or nakarating kami ng Los Angeles ng maayos at safe. At yun nga, habang nasa biyahe tayo, nag-iisip tayo kung nasaan na kaya o saan na kaya napunta yung wallet natin. Sana yung nandukot sa atin ay nanlimos na lang at hindi na nadamay yung mga personal belongings natin, especially yung residence card o yung permanent residence card natin. Niisip ko tuloy, pag pabalik na kami ng Calgary sa Canada, paano ako makaka-entry o paano ako makakapasok kung wala yon. Ang natitira na lang kasing travel document sa akin is yung passport. So, lesson learned nga para sa atin ang nangyaring experience natin sa Las Vegas, at sa mga magta-travel pa Las Vegas o kung sa mga crowded places all around the world, siguro ang masasabi ko na lang ay maging aware tayo o maging cautious tayo sa paligid natin. Tapos yung mga important documents like travel documents natin, passport, residence card, kung pwede nating iwanan sa vault ng hotel natin, doon na lang natin siya iwan. Sa case kasi namin, nag-check out na kami ng 11 AM, so no choice ako kundi dalin ko habang namamasyal yung mga personal identity ko. Yun nga lang, na tsempuhan tayo ang nasampulan, kaya better luck next time or good luck na lang sa atin. So yun nga guys, maraming salamat sa panonood ng ating part 1 ng Las Vegas tour. More to come, kaya see you to our next video. Bye, God bless.